So guys, recorded. Yan, recorded na. So, yun. So, meron pa tayong 3 minutes bago mag-start. Hanapin ko muna yung video na pinagbaksakan ako ng lupa nun. So, bakit ko binidyo yun? Kasi that time nun, gusto kong ma-reminisce. Yung bang gusto kong hindi na ito yung maramdaman ko next time. Paalala ba? Pinaalala ko yung sarili ko na may mali. May maling nangyayari, ganun. So, hindi ko makita yung video. Black Shark forbids. Wala. So, wala talaga, hindi ko makita. Daming video kasi dito eh. Bakit nandito sa kabilang hard disk? Dahil lang, close ko lang to. So, may 2 minutes pa naman. Hintay pa tayo ng iba. So guys, lahat ng nag-appear dito, may bibigyan ko sa inyong indicator. Indicator and ebook. So, PM nyo lang ako. Bibigay ko instantly yun. So, malalaman nyo yun kung, mala, kung PPM nyo ako, maibibigay ko yun. So, alam ko na umatin kayo kasi sinabi ko lang yun ngayon eh. So, kung replay, ikunin nila sa akin, bibigay ko pa rin naman. Kaso, may tatanong ako sa kanila. Tatanungin ko na sila kung nanood nga ba talaga sila nung replay. So, yun. Bibigay ko pa rin naman. So, nandito ba yun? Yung panahon na nalulungkot pa ako. Ito. Revenge trading. So, share natin. Play ko lang. Tapos, share video. Thank everyone. Puyat ako. So, naririnig nyo naman, no? Revenge trading ako. Kasi sabi ko nga, emotion. Totoo yun. Kaya mas maganda siguro, di mo na lang babantayan yung trades mo. Yun lang ang tip ko. Pero di ko kasi matiis eh, na hindi tiis. Puyat pa ako yan, guys. Pero mas walang better tulog. Kung na-execute mo na, kung matalo, so be talo. Pero yan, tutulong ko sa inyo. Binabatayan kong goal. Nag-fluctuate. And yung fluctuate. Naririnig nyo naman, no? Message kayo pag hindi. Siguro yung segundo na yun, ang laki ng Tapos start tayo. Tinalon. Nagulat ako doon sa mga ano ko, yung pricing ko, sa price ko. Talagang grabe. Sobrang taas. Kaya nag-close ako, natalo ako ng $40 yata. Then nakita ko paakit na mabilis. Sa sobrang pagmamadali ko, napindot ko yung 20 pips na volume. Aray. Di, ang laki nung fluctuation. Kinakaba talaga, pinagpapawisan. Pataas pa naman nung una, siguro mga after a minute, bumaba. Talo ko ng 400. Yung pinaghirapan ko nung starting of June, kalahati, naubos. $400 in a span of, ang tagal pa naman nun, siguro mga isang oras. Hinintay ko kasing bumalik. Alam mo yung pag-iisip na, kasi sabi ko, pag bumababa yan, naakit yan. Kaso, naglagay na ako ng SL ko doon, stop loss. Doon sa pinaka-base. And tatamaan yun ng $400. Tapos nag-trade ako. Revenge trading talaga, grabe. Kala ko hindi mangyayari sa akin yun. By the way, kumakain pala ako. Alisa tayo. At silog. Ayun. Sakit. Masakit ang nangyari sa akin kagabi.
Di ko alam, para akong panganon. Di di ako Ano makatulog. mo? Talagang natalo na ako ng 400, dadagdagan pa ng $20 kasi palagi pinapalo ko is $20 lang, eh. Grabe, wag kang magko-open trades talaga ng bigla-bigla. Kasi grabe, pagsisisihan mo sa huli. Kasi hindi mo napagplanuhan yun, eh. Basta na lang nag-trade ka dahil yung fluctuation ang taas din. Wag kang wag kang susunod dun kung hindi mo pa napapag-aralan ang flow unless alam mo talaga. Pero yung nangyari na yung fake yun, eh. Yung pagkatawag nilang fake out. Akala mo papunta sa taas, pa-uptrend, tapos biglang bababa, di natulog na ako. Nag-iisip ulit ako ng alas 3, alas 4 yata. Hindi ko talaga, pero nag-iinip pa rin ako sa nangyari. Iba yun. Totoo yun. So guys, tip ko lang, hanggat maaari, pag iniwan nyo na yung trades nyo, iwanan nyo na yun. Totoo nga yun, sinasabi nila, pag talo-talo, ang importante is yung winning ratio mo, tsaka yung kaya mong ipatalo. Then tingin ka sa mga indicators, kung uptrend or downtrend. Alam mo yun, malalaman mo yun, eh. Para ka na lang, pag nasanay ka na dyan, pag unang tingin mo ng night chart, alam mo na kung saan napupunta yung trend. Ayun, ayun lang. Kaya ngayon, nagsisisi ako ba't ko ginawa yun talaga, lawin. So guys, sana, if this will, it's a lesson for me. It's a lesson. So guys, sana pagkaroon din kayo ng knowledge about this. Tsaka yung emotion ko talaga ngayon ko, hindi maganda. Very bad. So, nag-open trades ako kagabi na madaling araw to consume. So, basta $20 na, iniwan ko na. Pero pag natalo, sabi, talo. Pag nanalo, hindi, ganda. Ang ganda ng winning rate ng mga yun. Kung mananalo ako. At ang market naman is support and resistance. Tandaan nyo, importante ang support and resistance. Yun lang ang buhay sa video. So, kasi matalo ka man ng 3 beses, nanalo ka na isang beses, panalo ka pa rin. And yung mga coach and coach and mentors, shout out to Sir Jade. Tsaka yung mga mentors ko sa unknown YouTube. Hindi naman nila ako kilala, pero load down ng load ng YouTube hanggang ngayon. Kasi dagdag ka lang ng knowledge. Yun lang naman ang masasabi ko. So, yun. Abay. Ayun guys, di ba? So, pinapatunayan ko lang guys na hindi ako perfecto. So, natatalo ako. Nabuild ko lang yung confidence ko. Na-boost ko yung confidence ko dahil tuloy-tuloy lang ako nag-aaral, tuloy-tuloy lang ako nag-execute. Tsaka, hindi ako tumitigil. So, pag nandito ka na sa linya na to, maski wala kayong pera, tuloy lang yung aral nyo. Gamit kayo ng ng demo account. So, you can practice. Kung ano nangyayari sa demo account, yun din yung nangyayari sa live account. So, there's no difference. Ang difference lang, totoong pera yung sa live. Yung sa pay money lang yun. So, para ka lang naglalaro. So, kung mahilig kayo sa mga games, gawin nyo munang games to. Sa tingin ko, magugustuhan nyo to, tsaka may excite kayo. Kasi, magkakapera kayo dito eh. And by looking on the chart and reading on the news, or hearing or watching the news, talagang masasana yung isipan nyo na, ay, may sense pala talaga yung market.
Ayun. So guys, let's start. 8 na. So we have 7 participants. So 8 na kasi. So gusto ko rin matapos. Baka tumagal ulit yung ano natin, session. So yun. So module 4 tayo. This is our last session. So bear with me guys. Ikauunlad nyo to. Hindi ko naman to. At ito, tulong ko lang sa inyo. So nakikinig lang kayo guys. And kung may tanong guys, huwag kayong mahiyang magtanong sa akin kasi I'm willing to answer all your questions. Basta about trading And kung hindi ko alam yan, inaalam ko rin. So hindi naman din ako perfecto, alam ko lahat. So kung alam ko yan, sasagutin kita ng maayos. At susubukan ko talaga na in layman's term yung explanation ko. Kasi kung magbasa ka talaga ng ganito ng ano charting, forex, medyo malalalim talaga siya eh. So nakakaantok basahin sa totoo lang. So hindi naman ako katulad ng iba na mahilig magbasa. So inaantok din talaga ako. So hindi naman ako perfecto. Meron din akong flows. So ang ginawa ko para hindi ako antukin, gusto ko magkapera. So inintindi ko talaga dahil gusto ko magkapera eh. Gusto kong pagkakitaan to kasi pwede, posible guys. And yung minimum nyo na kinikita ngayon, kung minimum kayo, kaya nyo kitain ng 30 minutes. Kanina lang, wala pang 30 minutes. Nag-live trading ako kasi may isang student dito rin sa nagchat-chat din sa akin. Sabi niya, gusto kong malaman yung paano ka mag-trade. So, ang ginawa ko, nag-live trading ako sa YouTube. So habang nagla-live trading ako doon, nagcha-chat kami. So nag-aabang lang naman ako ng trades ko na matipi. So kung gusto niyo nandun ngayon sa YouTube yon yung live 30, mga 30 minutes yon. Biro mo sa trade ko lang na yun, naka 30 minutes, may 1,000 na ako. Wala pang 1 oras, 1,000 na ako. So ganun lang. Habang nanonood ako ng movie nun, so nagagawa ko pa talaga yung gusto kong gawin. Wala pa akong oras na hahabulin, kundi kung kailan ko lang gustong mag-trade, doon ako magkakapera. Kasi alam ko na magbasa eh. Hindi ako perfecto, minsan nagkakamali rin ako. Pero all of the time, dahil alam ko naman paano gumalaw ang market, yung psychology and yung behavior, nakokontrol ko yung aking sarili. If I'm going to enter ngayon o hindi. Kasi syempre titingnan mo ng lahat ng perspective ng market eh. So you will know. So dito guys, so di na ako magpapakilala. Module 4 na to, last session. And it's all about psychology. Ito kasi tandaan nyo guys yung mindset. Mga mindset. So kala nyo networking, no. Ito talaga yung totoong mindset. Hindi yung mina-mindset ka lang. So ito yung mindset na ito yung gagawin nyo sa market. Ito yun. Kasi ang totoo niyan, pag nag-i-stake ka ng pera or ng capitals mo sa market, lalo na kung malaki nakakakaba. So, kakabog-kabog yung dibdib mo dyan. So, ito yun. All about this. So, bakit ba to ang topic natin? Kasi ito yung pinaka-importante, guys. Kung wala kang behavior sa market, hindi ka talaga kikita, promise. Ganyan din ako katulad ng iba na bara-bara lang. Gusto ko lang magkapera. Hindi nila tina-timing yung sarili nila sa pag-enter ng market. Hindi na tinitignan kung ano ba yung pakiramdam nila. Baka nagre-revenge trading lang sila. So yung napanood nyo kaninang video, yun yung revenge trading. So yun yung that time, 2001 something yun. Nag-aalmusal ako noon, hindi ko pa rin makalimutan. That's why binidyo ko yung sarili ko para mailabas ko lang doon. Pero actually wala naman yun wala pang nakapanood nun bukod lang sa mga student na naturuan ko. So yun, hindi ko talaga nila live yun. Hindi ko binobroadcast sa lahat. So yun guys, let's start. So, sabi to why psychology matters in trading. Sabi nga nila yung the 80-20 rule. Yung mindset doon, yung behavior o yung psychology, 80% yung papaganahin mo. Yung strategy, yung module 3,
20% lang yung kailangan mo dun eh. Kasi sobrang dali talaga nun nung tinuro ko nung module 3. Kung nahihirapan kayo dun at hindi nyo kagad na-gets, pwede nyo tanungin. Pero ulit-ulitin nyo lang yun, hindi nyo napapansin. Parang nalalaman nyo na kagad pag palagi nyo siyang pinanonood or binabasa or palagi nyo pinapractice yung chart reading nyo. Automatic sa sarili nyo yun na mangyayari. Parang alam ko na, parang nagbabasa ka ng ABCD, abakada. Ganon din yun. So, kung palagi niyong ginagawa yun, sobrang dali nito. Pero itong 80% na mindset, guys, ito yung mahirap. Hanggang ngayon, minumulto pa rin ako nito, pero naiiwasan ko. Walang, walang taong hindi emosyonado. So, hindi naman tayo robot eh. So, robot lang yun, nakakagawa nun, yung emotion. Walang emotion. So, dito guys, dapat, pwede tayo magka-emotion, pero focus. Naka-focus ka, pwede kang malungkot, pwede kang sumaya. Pero you need to be focused. Pero pag hindi nyo makontrol yung focus nyo, don't trade. Yun lang yun. So let's next. So common trader emotion. Ano ba tong common trader emotion? Yung una yung fear. So natatakot tayo guys. Ba't tayo natatakot? Kasi baka matalo tayo, baka maubos yung pera ko. Natural yun. So, nung natalo na ako ng 3 oras, ubos yung 50,000 ko. 3 oras. Naubos. Yung next na trade ko, natatakot na ako. So, nag-iisip na ako palagi, ayokong mag-negative kagad to. Ayokong makakita ng -10 o -20. Ina-out ko na kagad. So, naano ko. So, bibigyan ko yung example. Paano ba yun? Paano ba nangyayari yung fear? Paano ba lumalabas yung fear? So, punta tayo sa chart para magets nyo kung paano ako nagkaka-fear sa market. So, live trading to guys. Hindi ko nalagay yung demo ko. Login. Dahil lang, lalagin tayo. Ayaw. Isang account na lang. Ito kaya isa. So guys, FYI lang guys na marami akong account. So bakit? Bakit to maraming account? Hinihiwalay ko kasi yung pang-hold ko tsaka pang-scalping ko. So para hindi maano yung mga trades ko, hindi ma-i-influence yung profit ko sa pang long term, hindi niya mai-influensyahan. So ito FTMO yan. So guys, tatanggalin ko ngayon yung mga indicator. So paano ba pumapasok yung fear? Yung fear guys. So, plain to black. Ayun. So, plain to black. Ngayon, di ba, lahat ng naka-attend ng module 3, sinabi ko, merong strategy tester for you to practice your skills on chart reading. So, gagamit tayo nun. Punta tayo ng view, strategy tester. So, gawa tayo nito. Then, everything, okay to, your USD, ID. May papalitan lang tayo, guys. Okay. Select. Okay na. Inputs. Na lang. Ayusin ko lang Kasi this one is disabled optimization start. So guys, post lang natin. Yan. So gagamit tayo nito. So ang tawag dito strategy tester, tinuro ko na to no module 3. So bakit may strategy tester? Para mapatunayan mo yung strategy mo is nagwo-work. Pero tayo, nakafocus lang muna, wala pa tayo, doon sa module 3 natin, nakafocus lang tayo sa support and resistance, boss and choke. So, alam na natin yung mangyayari. So, dito guys, magagawa lang tayo ng order block. So,
Ayan, order block yan, guys. So, tandaan nyo, order block yan. Lalakyan lang natin. Guys, may nangangaro din kasi. So ano yung napapansin nyo? Simula nung napunta dito, ayan, yung araw na yan, tsaka to. Ayun. So, ano ba iniisip nyo yan? It's either bababa yan, magbabounce, o aakyat. So, hindi ko rin alam yung nangyayari dito. Kung alam ko man, nakalimutan ko na. Hindi naman ako matandain tao din. So, babagalan lang natin. Ako, magte-trade ako dito, guys. Pag lumagpas na dito, so kung nag-form siya ng ganito, yung kandila mo nag-form ng ganyan, lumagpas. Doon ako magte-trade, doon ako mag-e-entry ng trades. Pero kung hindi, nag-bounce siya dito, tapos nagkaroon ng maliit na choke, magsisell ako kasi for sure ito tatamaan niya. Pero as of now, naglalaro lang siya dyan. Pag ganyan ganon lang. Yun lang yung nangyayari dyan, guys, ha? So, ano natin? Delete natin. Yun. So, ngayon play natin kasi kailangan natin ma-confirm. Tsaka paano ba pumapasok yung fear? Papasok kasi yung fear, guys. Pag, yan. Papasok kasi yung fear, guys, pag naka-execute ka na. O yun, sabi ko, lumagpas doon. So, magbabay ako dyan. Pero dapat tatapusin ko to. Pero buy na tayo. So, fair value gap ang entry points natin. Fair value gap. So, it's either dyan, magbabay ka na. Pero ako, aangat yan, tapos babalik dito. Doon ako magbabay. So, ngayon, wala pa. Hindi pa. Pag bumalik doon sa line, doon ako magbabay. O yun. So, bumabalik. Ngayon, bumalik. Magbabayan na ako. So, it's either dito sa kandila nito bago matapos to. At matagal yan, guys, sa 4 na oras yan. Doon ako magbabay. Sumobra. Ayun. So, paano ba ako magtitipi? Magtitipi ako pag nilagpasan niya to. Ito ang tipi ko. Yan yung goal ko para magkapera ako. Sunod ko na goal dito. So, may TP1, TP2. So, may dalawa na akong goal. Kung hindi ka naman masyado greedy, so nilagyan ko ng onting ano to ha. Yan, TP1. Pwede na dito kung gusto mo bilisan. Kasi, gaya nga ng sabi ko, naglalaro na siya eh. So, nilagpasan na niya to. Ngayon, matatakot ka na guys. Nakabay ka na. Nakabay ka na dito. Pero hindi kaagad tinayuan. Tingnan natin kung hindi kaagad tinayuan. Tingnan natin. Nakabay tayo ah. So, it's either ito goal natin, ito goal. So, bumababa, nakabay tayo. So, nagne-negative. Nagne-negative yung ano natin. So, bilisan natin. So, isa pa natin. Bagal eh. Ayan, natatakot. Diyan pumapasok yung fear. Diyan sa era na yon. Ito, yung era na yan. Natatakot ka na. Kasi baka sakaling, ay, maubos na yung pera ko. Ganun, pumapasok na yung ganyan mo. Pero sabi ko nga palagi sa Module 3, outside the order block. So dito ka pala mag-i-stop loss. Ayusin natin. So dito ka lang magta-stop loss dito sa area na to. Yan dito. Ngayon, play natin. Pumapasok na yung fear ha. Bilisan natin. Bagal eh. So, o yun, tinamaan na. So guys, kung nag-stay kayo sa goal nyo, hindi nyo inalis yung trades nyo, natamaan na yung TP1 nyo. So karamihan ng mga traders, pag nakita nila na sobrang laki na yung drawdown, na bumababa na yung, di ba yan, bumaba. Karamihan ng trader, para makaiwas sa malaking talo, ina-out na nila. So pumapasok yung fear. Nag-fear ka na, nagkaka-fear ka. So natipin natin guys, natipin natin. Sabi ko nga, ito, tinamaan niya. Pero may goal pa tayong isa, ito yung isang goal natin eh. And as of now talaga aakyat yan. Pero syempre, hihintay ulit tayo ng ganun, yung pababa.
So, alam nyo na kung paano nangyayari yung fear, kung bakit merong fear sa market. Kasi sa totoo lang guys, pera nyo yan. Matatakot at matatakot kayo, lalo na kung malaki. Paano ba maiiwasan to? Para man di ka matakot. Para hindi ka matakot. Invest mo lang yung kaya mo lang mawala. Yun lang yun. Kaya kung $10 lang yun, $10 so be it. Kung $20 lang yun, $20 so be it. Tandaan nyo guys, huwag kayong matatakot kasi tama naman kayong magbasa. Marunong na kayong magbasa eh. Nakukuha nyo na yung trend eh. Kung alam nyo na magbasa, nakikita nyo na yung choke, yung fair value gap, yung break of structure. Kung nakikita nyo na yon, imposible guys na hindi nyo na mali kayo. Ngayon, mangyayari niyan dahil natatakot kayo. Nakaklouded yung isipan nyo. Nalilito na kayo ngayon, iisipin nyo, tama pa ba itong ginagawa ko? So, dun yun papasok. So, anyway, ano ba yung sunod natin? Tayo lang. Wala yung ano. So, greed. Greed naman. So, kung may fear tayo, kung may takot, ito naman sumobra naman. Sumobra naman yung tiwala mo sa sarili mo, nagtitiwala ka at nagkakaroon ka na ng greed. Bakit mo ba ito sinasama, coach? Yun ang tanong. Guys, kung may sobrang lungkot sa takot, meron ding sobrang tuwa dahil sa greed. Dahil sa sobrang greed mo, sa sobrang gusto mo pang kumita ng mas malaki, nakalimutan mo na ito, dito wala pa eh. Hanap tayo dito ng ipapasok natin na greed. Yun, so yan. Umakyat na. Umakyat na sobra. So, tinamaan niya yung tipito ko ulit. Ayun, lumagpas siya. Yan yung area na tipito ko. So, kung aanin mo yan, buhita mo yan, tatamaan niya yun. So, tama ako. Tama yung basa natin. Hindi ko alam to guys ha. Nakalimutan ko man to. Kung nadaanan ko man to, nakalimutan ko na ang nangyari dito. So, nagbe-base na lang ako sa market structure. Kaya, importante yun. Module 2, Module 3, importante rin yun. Maski ito yung pinaka-importante. Hindi mo naman magagawa to, yung Module 4, kung wala kang Module 3 or Module 2. So, importante parehas. Pero napaka-importante ito. Kasi dito ako kumita ng pera. Nung nalaman ko to, halos din ako natatalo ng malaki. Matatalo ako guys. Hindi naman ako perfecto. Pero maliit lang. Sabi ko nga palagi, I earn big, I lose small. So, ganun ako mag-trade. Natatalo ako, hindi ako perfecto. Kasi minsan, ang market, di mo rin masabi. And hindi naman tayo maghuhula. And based lang naman tayo sa news. And kung ano nangyayari sa market. Ngayon guys, yung greed. Nag-buy ka na nang nag-buy dito dahil aangat. Akala mo nagbabay. Yung greed mo pumasok. Kasi akala mo tuloy-tuloy na aakyat. Ang di mo alam, nabababa mo na yan bago umakyat talaga. Pero hindi ko naman alam kung ano mangyayari dito. Pero as of now, ito na yung pinakamataas niya. Hindi na siya aakyat pa. Eh, hindi ko alam mangyayari dito ha. Ako, sabi ko, pag nakakita ko ng ganyan, kakalagpas lang dito sa era na to. Maski zoom out natin. So, pwede pa naman niya tamaan tong era na to. Yan, ito. Yan, pwede niya tamaan yan. Yan. Possible na pwede niya tamaan yan. Pero sa sobrang haba nito, mag-aanap muna ng lalaruin yan bago niya akyatin. Ngayon, mag-form siya ng order block, doon kayo magte-trade. It's either sino mauna dyan. Eh, yun, ganun. Ganun yung nangyayari. So, ngayon, papasok na yung grid. Eh, nanalo ka na eh. Ng ilang beses, TP1, TP2, diba? Ngayon, gusto mo ulit mag-TP3 kaso dito ka bumili. Sa pinakamataas. Ito yung tinatawag ko na FOMO. So, tingnan natin kung FOMO nga. Kasi baka mali rin ako. Hindi naman ako perfecto. So, paano natin malalaman play natin?
Ayun, bumaba. Yung sinabi ko, naglaro dyan. Nag-swing, order block. So, ayun, umangat pa. Oh, pero, ayun, tinamaan ba niya ito? So, hindi niya tinamaan. Yung TP mo, hindi na niya tinamaan. At bumaba na siya. It's either nag-lose ka na dito or na-stop loss ka na dito or tinanggal mo ng kusa. Pero sa akin, so be it guys. Sabi ko nga, kung na-trade mo na to, doon ka na, tapusin mo na yun. And kung nag-trade ka doon sa pinakamataas, na-trade mo yung pinakamataas, o kaya dito, napakamalas mo. Nag-buy ka pa dyan. Na natin. Ay, puta na. Sorry, napamura. Sorry, guys. So, yun. So, bumaba ng bumaba. Ito na yung latest. So, wala na siyang iaangat. Pero bumaba na siya and nag-confirm na siya ng pababa. Bakit? Kasi may choke na dito. Yung choke. Change of character. Kaya kung nag-buy ka dito, wala na yan. FOMO na yan. Or fear of missing out. Sabog na yung trades mo dyan. So, it's either lessen your stop loss, ay, lessen your losses, or matamaan yung stop loss mo. Ganun lang yun. So, yun. So, alam nyo na guys, ha? So, tapos na tayo ng greed, tapos na tayo ng fear, and FOMO, and yung revenge, guys. Revenge trading. Hindi ko na-explain pa kasi na-explain ko na dun sa video. Revenge trading tawag dun. Yung pinanood ko sa inyo nung unang-una, revenge trading yon. So next tayo, next slides. So, next slides tayo. Yun. So next slides. Ayan, build a trading plan. So, unang-una rules, routines, and risk management. Guys, bakit may rules? Kasi guys, dito dapat may discipline. So kung nakakalimutan mo yung discipline mo, sinulat ko yun. So may sinulat akong 7 rules. Papakita ko sa inyo. Ito yung 7 rules ko. So, nakikita nyo ba? Bago kong ano. Ayan. May 7 rules ako guys. Ito yung number 1. 7 rules ha. Palagi kang mag-aaral. Unang number 1 yan. Number 2, patience is key. So, dapat pasensyado ka dito. Hindi ka ura-urada. Dapat pinag-aaralan mo. So, hindi ko na masyadong pupukusan to ha. Ito, guys, ito yung gawain ko dati. So, mahilig akong gumaya ng mga signals. So, kadalasan, natatalo yun. Pero kung magaling naman yun, katulad ni Coach, yung coach ko dati, si Coach G, magaling siya mag-trade, natuto ako sa kanya, nabuild ko yung confidence ko by looking on his trade, on her, doon sa trade niya lang. So, by watching him, na paano siya mag-execute, setting in the stop loss, and take profit, nakukumpos ko yung sarili ko. Nakukita ko yung sarili ko. Number 4, ito yung maraming may sakit ng trader sa Forex. So, nung kahapon ba yun? Basta nag-inuman nung Sabado, and then nung Monday yata, Monday siya. Tama ba ba? Nung Monday, nag-inuman dito. So may nakausap ako, barkada ko. Sabi niya, ang trading kasi pang mabilisan yun eh. Sabi, doon, hindi ako, syempre ako, hindi ako ganun kumita ng pera eh. So sinabi ko sa kanya na, mali ka doon, bro. Mali yung pag-iisip mo. So, kung kumikita ako dito, hindi pang mabilisan, pang matagalan. And the longer the period, the better your trade will be. Sa totoo lang, ganun talaga. Naramdaman ko yun. So, kung mabilis ka,
Dapat yung isipan mo mabilis din. Kung mabagal ka, di syempre tagalan mo yung ano mo, trades mo. And kung di ka talaga marunong, mag-gold ka na lang. In a span of a year, lalo na sa gold, lumalaki na yan, paakyat lang ng paakyat yung gold. So, nasa sa inyo yun kung ano. Pero, yung sinabi nung kaibigan ko na yun, inano ko siya. Hindi ako, binara ko siya, mina, kinorek ko siya kasi mali yung mindset niya. So, sabi ko, bro, your mindset is not that good. So, mali ka dun. Yung sinasabi mo na pang mabilisan, hindi yun yung totoo, hindi nangyayari yun. Ay, nangyayari yun, hindi nangyayari yun sa akin, sabi ko. So, anyway, kung gusto nyo mabilisan, nandiyan naman si Coach Kid. So, after nito guys, meron siyang live trading kung gusto nyo, kaso medyo gabi na yun. Pero, worth it yun guys kasi magte-trade siya. Magte-trade siya ng mabilisan. So, scalper siya. And makikita nyo paano siya mag-execute. Ako, matagalan talaga ako. Minsan, may trades ako na nag-hold lang ako. Pero ngayon, wala akong trades. Okay lang ako. I don't mind na wala akong trades today. Kasi ang daming activity ngayon. Yung isipan ko, medyo wala sa wisyo. So, yun. So, number 5 ko, always follow your trading plan. So, tuturo ko to, know how to take a loss. So, paano ba to know how to take a loss? Dapat, guys, yung kaya nyo lang mawala, kung magkano lang yun. Di, $1 lang. Di, $1 lang yung patalo mo. $2, $3. So, meron tayong accounts for that small capital. So, tawag doon cents account. Kaya kung gusto mo lang 50 pesos na yung papatalo mo, doon ka lang sa cents account. So, pag naging okay na ang Pure Prime, I'm going to teach you how the accounts work. So, ituturo ko yun, standard, prime, um, cents account. Meron pa tayong tinatawag na ano, parang Islamic, halal trading. So, pang Islam yun. Islam account. ECN. Yun. So, marami yan. So on and so forth. And number 7, so guys, i-accept mo yung responsibility mo whatever happens sa success and failure because this will be your stepping stone. Ito na yung experience mo. Tanggapin mo na nagkamali ka, tanggapin mo na nag-profit ka, tanggalin mo na nawalan ka. So, hangga't hindi mo natatanggap yung naiipit ka doon. So, hindi ka makaget over doon sa pagkawala mo ng capital, pagkasunog ng account mo. So, importante yun, guys. Ako, ganun din ako dati. May sinisi pa nga ako dati. Pero, nung na-realize ko na hindi pala ganun nag-work ang trading. Because in a long run, ang kalaban mo talaga dito yung sarili mo. It's either you don't improve or mag-i-improve ka. So, it's either doon sa dalawa na yun. You have only two choices. Ah, meron pala. Umayaw ka na lang. Pero, yung pangatlo kasi na yun, hindi option yun. Yung umaayaw. Kasi nandito na kayo, nagsayang na kayo ng oras. So, ng isipan, pagod, ng pakikinig sa akin. So, sinayang nyo lang yun. So, napagod kayo dito na nakikinig sa boses ko na ano. 'Di ba? So, wag sana kayong tumigil. Kung tumigil man kayo, pahinga lang. You need to relax sometimes, siyempre. So, pahinga lang. Tapos, pag ready na ulit, then umpisahan nyo na ulit mag-aral. Hindi to minamadali, guys, ha? There's no easy get rich quick scheme in trading, ha? Hindi to madali yan. Talagang paghihirapan nyo to. And, yung nakikita nyo lang sa amin, kaya ang dali namin mag-predict ng market because ang dami na naming execution. So, million or hindi na siguro million. Hindi ko mabilang sa dami. So, everyday, nag-execute kami. Minsan, ilang trades. So, every trades, may experience yun. So, nag-accumulate kayo ng experience. So, anyway, let's continue. Ano yung sunod doon? Rules.
Yun na, sabi ko na yung rules, routines. Ano ba yung routines, guys? Yung paulit-ulit mong ginagawa. So, magiging routine mo to. Kung ano yung rules mo, yun din yung routine mo. And syempre, risk management. So, hindi mo wawala yan, yung stop loss, guys. Huwag nyo aalisin yan. Whatever it is, kung ano mang execution meron ka, put always stop loss, kundi sunog ang account mo. Meron ako isang trader dito, so kamag-anak din namin yung pinsan ko. Binigyan ko siya ng kapital kasi magaling talaga siya mag-trade. One time, na-doble na niya. Sabi niya, Kuya, kaya ko pa ito pa-doblein. So, na-triple niya. Yung anak niya, nilaro yung cellphone. Siyempre, napindot yung buy or sell siguro. Paggising niya, sunog yung account. Siyempre, hindi niya nakita eh. Walang stop loss, walang risk management. So, nag-usap kami. Sabi ko, sige, pagbigyan pa kita isang beses. Pero pag inulit mo na, wala na. Tapos, graduate ka na sa akin. Wala ka ng capital na makukuha sa akin. So, kumita naman ulit. Pasok naman yung greedy. Yung greediness. So, nagbay na nagbay. Kala ko kasi, kuya, paakyat pa eh. So, sabi ko nga sa kanila, always check your chart. Kung may change of character ba, joke. Kasi doon mo na makikita yun eh. Hindi ka lulukuhin ng chart mo. Kung anong nakikita ng ibang tao, yun din yung nakikita mo. Kung ano yung nakikita ko, yun din yung nakikita mo eh. Kaya di mo ako maluloko. Kaya bakit ka nag-buy dito? Tapos umami na siya, greedy na eh. Greedy daw, nag-greedy na siya. Hanggang gusto niya na mabawi yung talo niya, nag-revenge trading na siya. So yun. That's why control your emotions, guys. Itong kinikwento ko sa inyo, nangyayari talaga to. Nangyayari sa buhay ko to. Ayun. So, discipline and patience. Yan, waiting for setups and avoiding overtrading. So, yun. So, ako guys, di ba sabi ko nga yung fair value gap, dun ako papasok sa fair value gap. Yan, paakyat, di ba? Yun. Saan ka papasok? Minsan kadalasan ng tao dito. Nagbabay kadalasan dyan. Doon sa Pomo area. Ako, maghihintay muna ako. Hihintayin ko munang magkaroon ng ganito. Ito tawag dito for value gap. Diyan ka papasok. So sa totoong chart, magulo yan lahat sa aakyat. So paano ba malaman nyo? So mag-form ka ng order block dyan. Module 3 ulit. So kung mauna doon, confirm na yan. Nagbabanggaan dito. Nagbabanggaan dito. Nagbabanggaan. So set your stop loss outside the order block. So dito, puro buy ka kasi apaakyat naman yan eh. Dito sa era na to, dito, kung saan dyan. Puro buy. Tapos hanapin mo na lang yung TP mo. So, paano ba makahanap yung TP? Resistance, yung dating resistance. Para mahanap yung TP. Yun guys, so alam nyo na yan ha. Okay, mali to. So, tandaan nyo guys, overtrading. Paano ba yung overtrading? Ito guys, parang revenge trading din yun. Yung trade ng trade ng trade. So, gusto mabawi. Nag-buy dito, nag-buy dito, nag-buy dito, nag-buy dito. Eh, yung stop loss niya nandito lang. Outside the world. Dapat dito yung stop loss. Nag-buy, nag-buy. Siyempre, tatamaan niya muna yan. Hintayin niyo muna. Ngayon, stop loss over trading. So ako, paano ba ang gagawin ko dito? Pag nakakita ko ng order block, guys, kunyari dito galing. So every time na magkakaroon ng fair value gap, buy, 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 buy. Yun yung ma-avoid mo yung overtrading. Ito yung tamang klaseng pagtitrade. Pero yung iba, buy, 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 buy. Buy lang na ng buy sa loob ng order block. Kadalasan, pag may ganyan, napapansin ng mga market makers na marami ng buy sa order block. Alam nila yan. Nalalaman nila yan.
So, marami nang buy dito sa order block. Ang gagawin ng money makers, aakyat, kukunin to, tapos aakyat na talaga. Totoo yan, guys. So, nag-over trading ka, so avoid mo yan. So, kadalasan ako, 4 trades a day. Yan. So, hanggat maaari, 4 trades a day lang. Pero kung di ko talaga maiwasan at saka maganda yung market, hanggang 20 trades a day talaga ako. So, yun. Pero maganda yung market, talagang paakyat. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hanapin mo lang yung placing ng stop loss mo para hindi ka may stop loss. So, yun. Tandaan, set up and avoid over trading. So, management psychology ito, guys. Accepting the losses. So, sinabi ko na ito, tanggapin nyo. Paano ba ito matanggap is by yung kung magkano lang yung gusto mong mawala na pera mo. Kung gusto mong invest, $100, di $10 lang. Kunyari, capital mo $100. Always, yung risk-reward ratio mo is nasa 1:3. Hatiin mo palagi yun sa maraming trades. Kung $5, may 20 trades ka. Kung gusto mong $10, may 10 trades ka. Hindi mo pwedeng gawin na one time, big time. Kung mag-aano ka, ano ba tawag dito, daily, intraday, or mag-swing trading. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi pag ginawa mo yun, kadalasan, ang nangyayari sa trades mo is, ikaw pang mawa one time, big time. Buro mo, isang trade mo, 100 capital, isang fluctuate, wipe out ka agad yun. And yung $100, guys, di na rin mabigat na rin yun. $100. So, manage your money, importante. So, i-manage nyo yun. 5,000, 6,000 rin yun. Biro mo sa isang galaw lang na ganun. Naubos ka agad. So, you need to accept. So, paano ba ang ano ko dito? Para ma-accept mo to. So, dito guys, may itatype ako. Kunyari, may $100 ka. 100. Hindi, kunyari na 1,000. Kunyari lang USD. Ngayon yung 1,000 USD, kadalasan ako, kung ako to hahatiin ko to sa 10. So divide 10. Magkano yung divide 10 niya? 100 USD per trade. So dapat makapag-trade ka ng 10. Para magawa mo yon, mag-i-stop loss ka. A-adjust mo yung stop loss mo. Adjust your stop loss sa in 100 USD. Yun. So, yan yun guys. Dapat i-adjust mo yan. So may 10 trade kayo. Dahil marunong naman kayo, imposibleng matalo kayo ng 7 beses, guys. Kung marunong na kayo, nagbabasa kayo ng news, imposible yon guys. Imposible talaga. Unless, wala ka ng discipline, nagre-revenge trading ka na. Pero kung nakafocus ka, well-maintained, well-balanced, tapos nanood ka ng news, nagbasa ka ng chart mo, break of structure, choke, support and resistance, no way, never. Never ka na masi 7 losses. Kung matalo ka man ng 7 losses, panalo ka pa rin sa risk management na to. So guys, adjust your trades in 10 trades. Pero kung medyo malaki yung 100, gawin nating $50 lang. Paano naman coach kung $100 lang ang pera? So, gusto mo 10 trades, 10 USD lang din ang stake mo. Yan. So may 10 trades ka, 10 USD lang yung stop loss mo. Adjust your stop loss in $10. So ganun. So anyway, managing drawdowns. Paano ba mag-manage ng drawdowns? So by setting your stop loss, para ma-manage yung drawdowns nyo, setting the stop loss. So outside the order block palagi guys yung tinuro ko session 3. Paano ba maglagay ng stop loss? Outside the order block. Ayan, and protecting capital. So, by setting stop loss and take profit, mapoprotektahan mo yung capital mo.
So anyway guys, tutuloy natin. Mukhang matatapos naman na to. So confidence and overconfidence guys. So how to stay grounded and consistent. So guys, parang greedy rin kasi to. Yung confidence versus overconfidence. Confidence ka kasi nakafocus ka. Yung overconfidence guys, nanalo ka na. Kaso ipinipilit mo pa rin sa sarili mo na mag-buy. Yun yun. Pinilit mo pa rin na mag-buy. Pero yung may change of character na, reversal of trend. Ilibis na paakyat, bumababa na. Pero ikaw, buy ka pa rin ng buy. Inaano mo na yung sarili mo kasi nanalo ka na eh. So, you don't need to be overconfident, guys. Alam nyo yung choke. You need to stop buying kung paakyat yan. You need to stop selling kung pababa. So, may choke na nga, pipilit mo pa. So, ganun talaga. Na-overconfidence tayo, clouded by happiness. Sobrang saya natin. And eager to win more. Sa totoo, ganun ako dati. Kahit ako ngayon, ganun pa rin, pero namamanage ko, I go me to stop. 1,000, 5,000 a day, you need to stop. You need to have a goal. Kung magkano lang ba yung goal mo. Kung gusto mo goal, $100,000, kaya yun. You need to have a bigger capital. Yun lang naman. Pero kung maliit lang tayo, kunyari, $100, pwede na yung 1,000 a day, guys. 1,000 a day. Kung kaya nyo doblen, much better. Pero kung hindi, you need to stop. Maski 30 minutes, kaya mong gawin yun. $20 lang yun. Kailangan mo lang kumita ng $20 a day. Yun lang ang kailangan nyo. Kung 100 lang yung capital mo, $20 a day. Yun. Pero ito, may tuturo pa ako sa inyo paano magawa yun. Na maski natatalo ka, panalo ka pa rin. So, developing a winning mindset. So guys, lahat naman to sinasabi ko, ganun eh. So, we need to skip this slide. Kasi matagal ko na nakalimutan ko na paano ang ano dito, yung pagkasunod-sunod. Pero tandaan nyo lang guys, palagi lang kayo mag-aral, paulit-ulit lang naman yun. For the growth mindset, self-awareness, kung nakikita mo na sa chart na change of character, break of structure, and emotional control, kung greedy ka na ba, overconfidence ka na ba, o natatakot ka na ba, you don't stop. Stop trading for the moment muna. Pahinga ka muna, layo ka muna sa chart mo. Then, pag medyo nakahinga ka na, pinagpawisan ka, nag-jogging ka kunyari, or nag-computer ka, you need to, kasi pag ang emotion natin masyadong nakaka-attract sa trading, hindi ka agad nawawala yun eh. You need to alternate your mindset. So, hanapin mo muna yun, na mawala yung isip na yun. Then, kapag nakapag-adjust ka na, so medyo umokay ka na, then you need to lead chart again. Kasi hindi naman porket natalo ka, basa ka ulit, pipilitin mong magbasa ulit ng chart. Kung ako, stay away muna ako, then babalik ako. Pero ako guys, ang way of trading ko kasi, I'm going to trade in a 4-hour chart. I'm going to wait. So matagal yun, 4 na oras bago matapos yung kandila. So, kung nag-form na may change of character yun, paakyat o pababa lang naman talaga yun. O kung nag-change ng fair value gap. Ganun lang naman yun eh. So kung nag-perform na siya na ganun, medyo mas matagal lang hintayan ko. Medyo mas madali ako. So hindi ako nakabantay na parang 24 hours nakabantay. Hindi ko ginagawa yun. Pero dati ginagawa ko yun. Pero ngayon, kaya nga ano sinabi ko dun sa video, hindi ko na siya binabantayan talaga. Never na ako nagbantay ng market. Pwera lang guys. Pag nagbabasa ako ng charting. Pagtapos ko na basahin yun, then so be it. Kung may stop loss or take profit, so be it. Kung ano mangyari yun. Kasi meron naman akong tinatawag na kaya ko naman mawala to. Kaya ko mawala tong capital na to. So kung nag-trade ka guys, so be it na yun. Wala na kagad sa inyo yun. Huwag nyo nang isipin, nakikita pa yun. Ganun ako mag-isip. Pero kayo, hanapin nyo na lang yun kung hindi nyo gusto yun. Pero ako, nagpo-profit ako
Kasi iniisip ko na okay na mawala yung ininvest ko doon. Mas wala akong takot, mas komportable ako. And by doing that, name-maintain ko yung emotions ko, yung focus ko, and yung tamang reading for the chart and yung pagkakaintindi sa news. So guys, be aware guys, yung news is English. And kung di gaano mataas ang English comprehension nyo, use ChatGPT. I'm doing it. Hindi ako nahihiya na hindi ko naman sasabihin na mataas ang English comprehension ko, pero by doing that, ini-explain ni ChatGPT ng mas maayos yung news. Even this chart, even the chart, i-read ni ChatGPT yun. Pero siyempre, si ChatGPT yun, hindi ikaw yun. Walang self-enhancement doon. Si ChatGPT yung gumagaling, hindi ikaw. Pero pag nahihirapan kayo, pwede yung tools yun. And papa-explain mo lang kay ChatGPT. Can you explain this more further in a layman's term, in a Tagalog term? So, ganun. Patulong na tayo doon sa AI kasi ang AI, maniwala kayo sa hindi, dadating ang panahon na puro AI na ang trabaho. So, kung hindi kayo mag-evolve guys, mahihirapan talaga. So, sa generation natin, medyo ano na tayo, nandun na tayo sa shifting ng technology sa newer technology. Yung AI ngayon lang naman yan, 20s lang yan. 2020s. So, next tayo guys, next. Yun, journaling for mental clarity. Ito guys, doon sa mga nakatin kahapon may binigay ako na journal. Pero may good news ako sa inyo. Pwede nyo gamitin yon as based on your first journaling kasi manual yun. Pero si PU Prime guys, hindi lang siya open this year. By next year, January, February, sabi ng Vice President ng PU Prime na magkaka-SEC permit na tayo. And alam nyo maganda, meron tayong Prime Burst doon. So may AI trading doon. So ano ba yung AI trading? Yung robot magte-trade na para sa yung ibang tao, nagbabudget doon. May monthly subscription. Pero tayo, lahat ng under sa amin, libre lang yun. Gagawin naming libre yun. Pangalawa, magkakaroon tayo ng signal. At itong pangatlo, yung signal itong mga signal guys sa mga expert trader. Even me guys, magpo-provide din ako ng signal through Primeverse. So nag-a-apply pa lang tayo doon. Tapos yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangatlo guys, ito yung journaling. Yung ibang tao nagbabayad dito sa journaling. Pero bibigay ng libre ni Primeverse. For the pure Prime user, under us lang yun guys Hindi lahat ng pure Prime user meron nun. Pero kung under kayo sa amin, yung tatlo na yung libre. So may indicator din na libre, yung Sonar. So sobrang ganda ng Sonar guys. Pero anyway, ano bang gamit ng journaling? Guys, tayo pag natalo tayo, minsan hindi natin naaalala. Pag nanalo tayo, minsan naaalala natin pero makakalimutan din natin in a long time. So by looking on our journal in trades, maaalala natin yung ginawa natin. Kung bakit tayo natalo, ano ba yung strategy natin? Ano ba yung ginawa yung nakita nating indicator? Nag-choke ba siya? Nag break of structures ba siya? And that's what we call journaling. Ilalagay mo lahat doon. Kung ano ba yung pakiramdam mo, ako nga, pag nakita niyo yung akin, minsan nilalagay ko rin yung ano yung isipan ko doon. Kung bakit ako nag-buy, bakit ako nag-sell, and kung magkano yung lot size ko, anong date, anong time,
anong pair. So, by reviewing yung mga past mistake natin tsaka yung mga winning trades natin, nag-a-accumulate natin ng experience, mas maaalala natin, mas madaling matuto, sa totoo lang. Ako dati hindi ako nagjo-journaling. Ang hirap talaga, parang nakakalimutan ko. Nangyari na nga sa akin ulit, inulit ko pa. May ganun ako nun. So, nung nag-journaling ako, naaalala ko, ito yung nangyari sa akin ha. Ito ganito gagawin ko. So, meron na akong instinct na ano mangyayari sa market. Aakit ba, bababa ba? By looking on our journal. So, marireview lang natin yung sarili natin. And, very important yun talaga. Sobrang nakakatulong. So, kung gusto nyo talaga mag-journal, medyo nakakaurat nga lang kasi effort ka pa. Pero sa totoo lang, may improve yung sarili nyo, promise. Kung magjo-journaling kayo. So anyway, let's next. So mental preparation, visualization, and focus, okay na yan. Alam na natin yan. Mental, yun din yun, yung mga sinabi ko. And yung visualization, ito yung tinatawag nating strategy tester. Yung pinakita ko sa inyo. So, balancing trading with life, rest, and continuous learning. So, guys, yan. So, sa pagte-trade, balance yung buhay ko. Nababalance ko yung sarili ko. Pero, as of now kasi, inuuna ko lang yung family ko. So, yung tuition fee ng anak ko medyo mahal. Dalawa anak ko. Pagkain, minsan tulong kami. And, syempre, yung mga gastusin dito, kuryente, tubig, kasama, sahod sa kasambahay. Yan. So, kahit ganito ginagawa ko, napoprovide natin yun. And sobrang dali lang nung ginagawa ko talaga. Biro mo sa isang araw lang, 1,000. Talo mo pa yung nag-o-office. Minimum lang yun, mga 800 lang yung iba nga dun eh. Minimum, 600, 700. So, pero hindi naman ako nagugol ng 1,000. So, syempre, tataasan ko pa dun. Much better, 500 a day, kung kaya. Anyway, ang goal naman talaga is minimum sa akin, $100. 5,000 a day. Yun ang goal. So anyway, yan lang yung makukuha nyo dito. So para tumagal kayo dito, ganyan lang gagawin nyo. You need to relax. Even nakaka-pressure tong trading na to. Talagang nakakapagod, nakaka-burnout. Even nakikinig ka lang sa akin, overflow of information, nakakalito eh. So anyway, paulit-ulitin nyo na yung records natin. Panoodin nyo lang yun. Makakatulong yan. So ulit-ulitin nyo lang. So, guys, tapos na, binilisan ko talaga kasi gusto ko may gagawin ako. So anyway, tapos na tayo ganito. May pito akong ano dito. May pitong nakikinig. Sana may natutunan kayo. And happy ako na nandito kayo ngayon sa chat ko kasi wala nang next session na katulad nito. Ang gusto ko lang, mula module 1 to module 4, baka may tanong kayo o may nakalimutan kayo. You can ask me. Kasi ito yung hinahanap ng maraming trader ngayon na wala silang kausap. Ito yun. So kung katulad ko dati nung natututo ko, video lang din napapanood ko. Pero may usapan kami nung coach ko. Kasi nagbayad daw sa kanya na pag may tanong ako sa kanya, gusto ko sasagutin niya ako. Through video call. So doon ako natuto. So by sharing this, at gusto ko rin i-share yung ginawa ko noon kung paano ko natuto is by asking questions talaga. Mahirap talaga yung sinusolo mo yun eh. Tapos matatanungan mo pa, hindi pa marunong. So, yun yung problema. So, anyway, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong. Pero kung wala, okay lang din. Ulitin nyo na lang panoodin kasi as of now talaga, hindi rin naman kayo makapag-trade. Pero, guys, install nyo lang yung MetaTrader sa cellphone nyo or sa laptop or desktop na computer. Gawa kayo ng demo account without broker. Paano naman yan? So,
File. Wag to. Isa. Ito. Paano ba gumawa ng account without using broker? So, file. Punta ka, open account. MetaTrader lang to guys. Kasi naka-PU Prime yung ano ko. Pero, as of now lang to ha. Para makapag-trade kayo. MetaTrader, then may lalabas siya MetaTrader. Next, then create account. So, lalagay nyo lang information nyo doon. Tandaan nyo, mag-i-email yung ano. Ayan, open demo account. Ganyan, open. Ngayon, hindi maklik to. Kasi naka-live tayo. So, anyway, pwede nyo pa rin kayo makapag-demo without broker. So, demo muna kayo. You need to practice your charting. So, paano ba yun? By Module 3. Panoodin nyo na yung Module 3. So anyway, tapos na tayo guys. Kung wala ng tanong, tatapusin ko na to. Kung wala talaga, pwede pa kayo magtanong. Pero kung wala na, message nyo ako guys. PM nyo ako. May ibibigay akong ebook and indicator. So, ito sana ibibigay kong indicator sa inyo. Ito, papakita ko lang sa inyo. Bago tayo matapos. So, bago tayo matapos, bibigyan ko kayo ng premyo para hindi naman sayang yung paghihintay nyo. Nakakaurat din kayang makinig. So, ano ba yung ano? Trading view. So, papakita ko sa inyo guys. Hindi pa tayong chart. Ito pa nakikita nyo na. So, ito nakikita nyo naman yung chart ko. Ito yung trading view. Then, punta tayo sa... Ito pwede nyo itong gamitin na maski walang bayad guys. Magagamit nyo to. So, dito, kompleto na rin to. Libre lang. Pero pwede kayo magbayad para maano nyo yung tawag doon? Yung full na gamit, yung buong tools magagamit nyo. So ito, yan. So ito yung trading view. Dito natin ilalagay yung zoner. So ito yung prime verse guys. Ito yung libre guys. Libre lang yan. Pero pupunta tayong zoner. Hindi ito yung may bibigay ko sa inyo guys ha, ibang indicator. Pero ito kasi yung ano, magandang indicator ngayon. Ayan no, kung nakikita nyo. So, drawing yan. Ayun no, naglalagay na siya ng sarili niyang support and resistance. So, pag-play natin yun. Ayan, natuturuan ka niya. So, ito yan, pag sumali kayo sa amin. So, anyway, guys, wala talaga. Wait lang tayo. O, diba? Indicator lang yan, guys, ha? It highlights key swing highs, swing lows, and shows you whether the higher time frame bias is bullish or bearish. So you always know what side of the market to be on. It then plots the optimal trade entry signal using Fibonacci. May sarili na siyang order block. May sarili ng order block. May sariling support and resistance. Tapos, bibigyan ka pa niya to ng signal. Diba? Galing. O, diba? Ito yung may bibigay sa inyo na indicator. So, libre lang yan, guys. So, ang dali na lang mag-trade. So, when a valid setup forms, Sonar projects a complete trade idea, entry, stop loss, and take profit with 1 to 3 risk to reward targets, giving you a structured, mechanical framework to trade. anyway, guys, wala pa tayo sa era na to na kasi syempre, ano to guys by January ang launching talaga. So, yung ibang nagpapabayad, sasabog, ano yun, masisira sila sa ilalabas na ito ni Primeverse.
So, mauna-una na lang gagamit nito, guys. Ang maganda nito, kung sakali tayo yung pioneer, kami, nandito na kami. Kasi umpisa pa lang, in-invite na kaagad kami ni Andrew. Si Andrew, guys, siya yung Pilipino na Canadian na regional director ng Canada. Pero pinaka-head talaga natin yung si yung may pinaka tayong vice president. Kaya medyo malakas yung ano natin, yung lines natin, yung panggagalingan. Mismo dun sa pinaka-leader, d- nakaka-direct tayo dun. So nakakausap natin ng video yun. So yung ibang tao, di nagagawa yun, pero tayo magagawa natin yun. So kilala natin in person yung mga tao na yun. So yun yung maano. So dito meron ding mga chat, community. Dito sa notification, may signal. Ano ba yung signal? So kung ayaw nyo mag-signal, okay lang. So yan, may signal din dyan. Yan yung maibibigay namin. So maraming nagbibigay ng signal dyan. And of course, kami nila Coach Kit, magkasama kaming magpo-provide ng signal din. Yun. So may mga nagte-thank you na guys. Nag-TP na sila, nag-take profit. So yun, may mga ganyan tayo guys. So itong community na to, ito yung may offer namin sa inyo ng walang bayad. Maski nagde-demo account lang kayo guys. Biro mo, demo account, nakakaganito kayo. Pero guys, alam naman namin na yung ibang tao dito may broker na. So kung napansin namin na ginagamit lang si Primeverse, tinatanggal din namin. So syempre, exclusive lang kasi to sa mga PU Prime user. Biro mo yung signal nila, itong mga signal na nagbibigay dito, gumagamit ibang broker. Hindi kami papayag nun. So, by teaching free, giving signal for free, indicator for free, ano pa ba? Ayan may discount pa tayo sa travel, journaling, Zonar, yung AI natin, libre lahat. Libre nyo lang makukuha lahat yan, tapos ibang broker gagamitin. Siyempre, nakakatampo naman yun. So, nagtitrade kayo sa ibang broker, ginagamit nyo lang si Primeverse. Malalaman din naman namin yun. So, anyway guys, ako, maski hindi kayo sumali dito, walang Primeverse. Pwede nyo akong tanungin. Iko-coach ko kayo. Yung sa akin noon, binayaran ko yung coaching ko, 60 to 70K. Pero kayo, free lang. Bakit? Kasi, ganun yung tatay namin. Free lang din binigay kaya yumaman yung mga broker. Ganun. So, si Lord Jesus na yung bahala sa amin. Siya na yung magbibigay ng blessing, ng gantimpala. Maski hindi kayo magbigay sa amin, alam namin na may dadating. So anyway guys, ngayon kung may tanong, open mic, 5 minutes. Pag wala na, PM ako guys. And ibibigay ko sa inyo yung ebook and yung indicator na libre ko. So, ang tawag doon sa indicator ko na yun, ito yun. Papakita ko na sa inyo. Nasa na ba yung indicator ko? Kalimutan ang tawag. So, indicator. Kailangan guys, kalimutan. Pero anyway, nandun na yun sa ano ko, sa file ko. Ah, nag-reset kasi ako. Pero bibigay ko sa inyo yung Cum Delta indicator. So, kung makukuha nyo yun sa akin, ituturo ko sa inyo ng one-on-one yun. So, hihingin nyo dapat sa akin yun. Libre lang yun, guys. Maski hindi kayo sumali ng PU Prime today or next month or next month. Maski hindi kayo sumali. Bibigay ko pa rin sa inyo ng libre yon by listening sa akin. And yung mga ebook na ibibigay ko sa inyo, maski hindi kayo sumali, ibibigay ko pa rin yung ebook. Dalawang ebook yan, guys. So, may tanong pa ba? So, guys, kung may tanong pa, 5 minutes, tanungan. May tanong pa.
So, ano ba 'to, magta-time nga ako para din naman ako ano. So, 'pag natapos yung time, ibig sabihin tapos na tayo. Kasi last session na natin 'to guys, wala nang next. Kaya kung walang tanungan, wala na. One on one na lang tayo pero siyempre schedule 'yun sa dami ng gustong mag-acquire ng one on one session sa akin. Minsan 'pag magkakilala sinasabay ko. Pero kung di magkakilala, one on one lang kasi kadalasan naman nahihiya or walang gustong kasabayan. So anyway, bilangin ko na lang basta ito 12, 'pag nag 9:15 guys, out na. So, sulitin niyo na ang tanong. So, as of now, wala naman nagtatanong, 'di ba? So, open cam tayo, open cam. Tingnan ko kung gising pa. Open cam, guys. Kung gising pa kayo, baka tulog na 'yan. Ayun. Oh, 'yan. Si open cam, yung iba tulog. So, guys, ngayon ganito. Nandito kayo magla-live trading si Kit. Magla-live trading si Kit. Kuya So, Jen, hindi. ha? Nagkamali ako sa oras. Bukas pa pala yun. Walang yaka. Kala ko ngayon. Hindi, O sige. wala pang mga live account to eh. Sila eh. Oo nga, kung sa bagay. Pero anyway, may gusto ka bang sabihin? May ko-contribute ka ba sa kanila? Magtanong na kayo ngayon kasi pag dumami tayo, mahirapan kayo magtanong. Oo, tama. Tama yun, guys. Kasi pagdating ng 2026, sasabog tong PU Prime dito sa Philippines. Hindi lang namin Grabe, magalaw right now kasi alam mo yun, i-stop recording mo para tapos na yun.